Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1156, Baliw na Demonyo. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagsakay sa kanyang Tianji sword at pagnanakaw ng mga buto ng kapalaran. Walang pagpipilian ng mga tao kundi ibigay ang kanilang kapalaran sa kanya dahil siya ay nasa tuktok ng layer ng Tianji at mayroon siyang mga banal na sandata, parehong espada at busog. Sa Fortune City ay napuno ng walang katapusang mga pagkakataon, kaya walang gustong mamatay doon. Ang pagkawala ng mga buto ng kapalaran ay nakakainis, ngunit maaari pa rin silang makahanap ng mga buto muli. Kung si Lin Fang ay ninakaw niya mula sa 100 tao na mayroong 100 hiyas, iyon ay 10,000. Pinili ni Lin Fang ang isang lugar kung saan kusa ang maraming tao. Sa kalahating araw, mayroon ng 8 blue-green na fate seeds si Lin Fang at ang kanyang sigla ay nagbabago upang maging mas malakas. 8 blue-green fate seeds, iyon ay 800,000 gems. 2 pang fate seed at si Lin Fang ay magkakaroon ng 1,000,000 hiyas at ang kanyang fate seed ay magiging asul. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto na maaari nilang ipagpalit ang mga buto ng kapalaran para sa mataas na antas ng mga banal na armas. Kahit na naisip ito ng mga tao, ilan ang may kakayahang makakuha ng 1,000,000 hiyas. Iyon ay isang nakakatakot na numero. Kahit na nakalusot si Lin Fang sa tuktok ng ika-9 na layer ng Tianji at may mga banal na sandata, nakakatakot pa rin ang bilang na iyon. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Lin Fang ng iba pang malalakas na cultivator, ngunit lumayo sila sa kanya. Madali silang makakakuha ng mga hiyas mula sa mga mahihinang tao kaya hindi sulit ang pakikipaglaban sa isang cultivator na mayroong 800,000 hiyas. Walang pakialam si Lin Fang sa kung ano ang iniisip ng mga tao, ang tanging inaalala niya sa kanyang sarili ay ang pagkakaroon ng mas maraming binhi ng kapalaran. Kailangan niyang magkaroon ng higit sa 1,000,000 hiyas at pagkatapos ay maaari siyang pumatay ng ilang tao. May isang batang babae na tinatawag na Chi Jiao Jiao na lumilipad sa Fortune City. Naghahanap siya ng mas maraming tao upang magnakaw ng mga buto ng kapalaran, ngunit pagkatapos niyang tumingin sa paligid, wala siyang nakitang tao. Chi Jiao Jiao ay nakasuot ng asul na damit, at ang kanyang mga buto ng kapalaran ay isang asul-berdeng kulay na may 2 buto ng kapalaran. Nangangahulugan ito na mayroon siyang 200,000 hiyas. Siya ay may sariling paraan ng pagkuha ng mga buto ng kapalaran. Nagnakaw lamang siya ng mga buto ng kapalaran mula sa mga taong mayroong hindi bababa sa 10,000 na mga hiyas, sa ganoong paraan, hindi niya kailangang magtrabaho ng husto. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang susunod na biktima. Biz. Sa di kalayuan ay may narinig akong sipol. Bigla siyang lumingon at nakita ang 2 taong nakasakay sa espada sa ere. Nakakatakot Chi, naisip ni Chi Jiao Jiao. Tumingin siya sa ikatlong mata ng bata at nakitang mayroon na itong 8 asul-berdeng buto, at papalapit ito sa kanya. Slash. Isang nakakatakot na palaso na nagliliyabang nakaturo sa kanya. Ibigay ang iyong mga buto ng kapalaran. Sabi ni Lin Fang. Maganda at cute ang dalaga. Siya ay kasing ganda ni Zhu Biao at ng iba pang mga babae. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Fang tungkol doon sa ngayon, 200,000 gems lang ang inaalala niya. Kung makuha niya ang kanyang mga buto ng kapalaran, ang kanyang mga buto ng kapalaran ay magiging bughaw at magkakaroon siya ng 1,000,000 hiyas. Naglakas loob ka bang magnakaw sa akin? Sabi ni Chi Jiao Jiao. Ang kanyang chi ay nasa tuktok ng layer ng Tianji at mayroon siyang mga banal na sandata. Ang kanyang pana ay hindi bababa sa isang katamtamang antas na banal na sandata. Ang espada na ginagamit niya sa pag-surf ay isang banal na sandata din. May 3 segundo ka, sabi ni Lin Fang, sinusubukan siyang takutin. Ang magagandang mata ni Chi Jiao Jiao ay kumikislap. Ginawa niya ang gayong mga pagsisikap na magnakaw ng mga binhi ng kapalaran, at ito ang unang pagkakataon na may naisip na magnakaw mula sa kanya. Ibibigay ko ang mga ito sa iyo kung gusto mo, ngunit tiyak na pagsisisihan mo ito. Sabi ni Chi Jiao Jiao na iniabot ang kanyang mga buto ng kapalaran. Biz. Isang nakakatakot na lakas ang biglang bumagsak sa kalangitan. Si Lin Fang ay mayroon na ngayong 1,000,000 hiyas, kaya ang kanyang mga buto ng kapalaran ay naging isang asul na binhi. Sa huling pagkakataon na nasa shrine siya, hindi niya talaga ito naramdaman dahil hindi siya naglaan ng oras. Ngayon, nararamdaman na niya kung paano nagbabago ang kanyang katawan. Karamihan sa mga tao, kung mayroon silang asul na binhi, ay pupunta at ipagpalit ito sa dambana. Matapos makuha ang mga buto ng kapalaran ni Chi Jiao Jiao, ang Tianji sword ni Lin Fang ay gumuhit sa kalangitan. Umalis siya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Magsisisi ka, sabi ni Chi Jiao Jiao na nakatingin sa likod ng ulo ni Lin Fang. Si Chi Jiao Jiao ay isa sa 4 na pinakamagandang babae sa lalawigan ng Bahwang. Galing siya sa mayamang pamilya at maraming lalaki ang nanligaw sa kanya. Mayroon din siyang isang malaking kapatid na lalaki na hindi kapani-paniwalang malakas. Dahil sa kanyang talento at posisyon sa lalawigan ng Bahwang, walang sino man ang nakasakit sa kanya noon. Hindi man lang inisip ni Lin Fang si Chi Jiao Jiao. Akala niya maganda siya syempre, pero hindi niya alam na isa siya sa 4 na pinakamagandang babae sa lalawigan ng Bahwang. Hindi rin niya alam na galing siya sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa probinsya. Iba sila sa ibang mayayamang pamilya, ang Chiklan ay mula sa silangang bahagi ng Bahwang Province at mayroon silang emperador. Nagpatuloy si Lin Fang sa palaipat-lipat at pagnanakaw ng mga buto ng kapalaran hanggang sa magkaroon siya ng 5,000,000 hiyas.
Sa wakas, huminto siya at pumunta sa shrine kasama si Meng Qing. Nang nasa shrine, kinuha ni Lin Fang ang kanyang TNG sword at tumingin sa matanda. Guro, kailangan ko ng 100 araw sa isang mystical space na may mga kulog. Ang kulog ay dapat kasing lakas ng hawakan ng espadang ito. Ilang fate gems. Ipakita mo sa akin ang lugar. Mahinahong sabi ng matanda. Inilipat ni Lin Fang ang mga alaala sa matanda. 550,000 hiyas. Sabi ng matanda. Para sa 2 tao. Tanong muli ni Lin Fang. Para sa presyong babayaran niya, umaasa si Lin Fang na makikinabang din dito si Meng Qing. Magdagdag ng 100,000. Sabi ng matanda. Tumanggo si Lin Fang, kayang-kaya niya iyon. Papalitan ko muna itong mataas na antas na banal na sandata. Sabi ni Lin Fang na iniabot ang busog. Kinuha ito ng matanda at lumitaw ang pangalawang asul na buto sa ikatlong mata ni Lin Fang. Master, ang tinanong ko sa iyo ngayon, simulan na natin. Sabi ni Lin Fang. Nakipagkamay ang matanda at sa isang iglap, sina Lin Fang at Meng Qing ay naitleport sa ibang lugar. Ito ay ang parehong kalmadong lugar tulad ng hiniling ni Lin Fang noong nakaraan. Ang buwan ay nagniningning, may mga bituin, ang lakas ng lupa at langit ay puno ng sigla, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ding isang lugar na may nakakatakot na mga kulog. Tumingin si Lin Fang sa mga kulog na iyon at nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Itataas niya ang kanyang espada sa mga kulog na iyon. Eksaktong naisip ito ni Lin Fang pagkatapos makipaglaban sa Thunderbird. May malakas na pagsabog ang Thunder at napakabilis. Sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pag-unawa, mauunawaan ni Lin Fang ang Fire Abstruse Energy balang araw at ang kanyang pinakalayunin ay Thunder Fire. Meng Qing, kailangan kong magsanay ng kultibasyon at mag-aral ng isang espesyal na kapangyarihan. Napakasakit para sa akin, kaya gusto kong bigyan ka ng babala noon para hindi ka mag-alala kapag nakita mo ako. Hindi ako mamamatay sa asul na buto ng kapalaran na mayroon ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Malakas si Lin Fang at hindi nagsasalita kahit na may sakit siya, ngunit ngayon ay sinasabi niya sa kanya na magiging napakasakit nito, kaya ang ibig sabihin noon ay magiging talaga itong masakit. Lumingon si Lin Fang at tumingin sa mga kulog na dumadagandong sa di kalayuan. Mula lamang sa kanyang ekspresyon sa mukha, ang tanging nakikita ng isa sa sandaling iyon ay isang hindi matitinag na kalooban. Nasabi na ni Mo Chen noon, kung ang isang cultivator ay gustong maging isang emperador, kailangan niyang maging baliw minsan. Kailangang mabaliw si Lin Fang kung gusto niyang maging isang hayop tulad ni Yuan Fei. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1157, Thunderworld. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha, pagkatapos ay umupo siya. Ang kanyang TNG sword ay naglalabas ng mga sipol habang ito ay gumagalaw patungo sa madilim na ulap. Ang mga kulog at kidlat. Kabom! Isang nakakatakot na kidlat ang tumama sa TNG sword. Habang ang kaluluwa ni Lin Fang ay nasa espada rin, naramdaman niya ang kidlat at nanginginig ng malakas. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Gumura siya. Lin Fang. Sabi ni Meng Qing. Namutla ang mukha ni Lin Fang at gayon din ang mukha ni Meng Qing. Huwag kang pumunta dito. Sigaw ni Lin Fang habang nagpapatuloy. Meng Qing, gawin mo ang sarili mong mga bagay sa loob ng daang araw na ito, magsanay din ng cultivation. Muling nanginag ang kanyang kaluluwa at patuloy na kumikibot ang katawan ni Lin Fang. Kasabay nito, ang kanyang mga buto ng kapalaran ay patuloy na nagpapalusog sa kanyang katawan at muling nabuo ito. Ang sakit ay mas matitiis sa ganoong paraan. Lin Fang. Nag-aalala si Meng Qing kay Lin Fang. Dumudura siya at mukhang napakasakit. Nagsasanay ako ng cultivation, okay lang ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Higit pang mga palakpak ng kulog ang tumama kay Lin Fang habang naglalabas ng mga dumadagandong na tunog. Ang pamamaraan na ginagamit niya upang itaas ang kanyang espada ay binubuo ng pagpapakain sa espada gamit ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa. Habang nililinis niya ang kanyang espada gamit ang mga dumadagandong na enerhiya, isang kaluluwa lang ang nabubuo niya, kailangan niya ng ilan upang paikliin ang mga ito. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay parang tao. Isip ni Lin Fang. Si Emperor Wu Tianjian ay itinaas ang kanyang espada sa loob ng 10 taon kaya malamang na siya ay nagdusa ng husto upang maging isang emperador. Sa loob ng 10 taon, walang nakakakilala sa kanya, at pagkatapos ay bigla na lang niyang namangha ang buong lalawigan ng bahwang. Ang kasanayan ay nakakatakot, sa makatuwid, hindi maraming tao ang nagsasanay nito, malamang na mga baliw lamang ang gumawa. Ngunit ang mga tunay na henyo ay din, kadalasang baliw. Ang TNG sword ay patuloy na nanginginig ng marahas sa madilim na ulap. May ilang bitak pang ang lumitaw dito, ngunit tinitiis nito ang sakit. Matapos linisin sa ganitong paraan, gumagaling din ito at unti-unting nagbabago. Nang makita ni Meng Qing kung gaano ang paghihirap ni Lin Fang, namula siya sa pag-aalala. Ngunit ngingitian siya ni Lin Fang ngayon at pagkatapos ay gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng 3 araw na paghihirap, hindi na naramdaman ni Lin Fang ang sakit gaya ng dati. Ang kanyang TNG sword ay mas nakakasilaw. Ang espada ay nasanay na rin sa pagkulog. Kahit masakit pa, hindi naman ganoon kalala, pagkatapos ng 7 araw ng pagdurusa, mas nakaka-relax si Lin Fang, maaari pa nga siyang tumayo ng matatag at panuorin ang kanyang espada na nililinis ng kulog at kidlat. Tumingin si Meng Qing sa likod ni Lin Fang at ngumiti sa napaka-wrinkled na paraan.
Hindi naman siya gaanong naghihirap, ngayon ay steady na siyang nakatayo. Tumingon si Lin Feng, ngumiti sa napaka-caring na paraan at sinabi. Magsanay sa paglilinang, kung hindi, malalampasan kita. Sige. Sabi ni Meng Qing na tumatango. Pagkatapos, nagsimula na rin siyang magsanay ng paglilinang. Iniisip niya na kung lalakas siya, hindi na kailangang magdusa pa ng ganoon si Lin Feng. Siyempre, akala ng babae yon, nag-aalala lang siya para sa asawa. Paano hahayaan ng isang lalaking tulad ni Lin Feng na protektahan siya ng isang babae? Ang gusto niya ay protektahan ang kanyang mga asawa, pamilya, mga kaibigan. Nais niyang maging mas malakas. Lumipas ang 30 araw. Ang TNG Sword ay madaling sumisip-sip ng mga purple na dumadagandong na enerhiya. Maaari na itong tamaan ng kidlat ng walang anumang problema. Bulong ni Lin Feng. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kulog. Kabom. Nang maglakad si Lin Feng sa gilid ng dumadagandong na lugar, isang nakakatakot na kulog ang tumama sa kanya at dumura siya ng dugo habang nakaluhod siya. Gayunpaman, hindi siya naglalabas ng anumang tunog dahil ayaw niyang abalahin si Meng Qing na nagsasanay sa paglilinang. 600,000 gems for that, wala akong masasayang na kahit ano dito. Dahil malinis na ang aking espada, kailangan ko ring pagbutihin ang aking pisikal na lakas. Kahit na may dugong tumutulo si Lin Feng mula sa gilid ng kanyang bibig, nakangiti pa rin siya. Naglabas siya ng mga demonyong enerhiya at ginamit ang kanyang 3 buhay na Buddha Demon na kasanayan. Tumalon siya sa ere at agad na itinulak pabalik sa lupa. Paulit-ulit niyang ginawa iyon. Napakaraming dugo na ang nawala sa kanya, ngunit kasabay nito, nararamdaman niya na lumalakas siya mula rito. Marahil ay mauunawaan niya ang mga lakas ng kulog tulad ng kanyang espada, kung gayon hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang espada upang harapin ang mga kulog na enerhiya. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay na ito sa pagkulog sa loob ng 30 araw. Ang lakas ng demonyo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan at walang tigil ang kidlat na iyon sa pagtama sa kanya. Sa wakas, nagawa niyang lumakad papapunta sa mga ulap kung saan mas brutal ang kidlat. Siyempre, si Lin Feng mismo ay hindi isang banal na sandata. Kahit na mayroon siyang demonyong lakas at buto ng kapalaran, hindi siya naliligo sa mga kulog na iyon. Siya ay nagiging mas malakas at mas matipuno. Hindi alam ni Lin Feng na si Meng Qing, na nagsasanay ng cultivation sa tabi niya, ay umiiyak. Pagkatapos ng 80 araw, napagtanto ni Lin Feng kung gaano siya naging malakas. Nakapasok na siya sa ika-6 na layer ng TNG. Ang iniisip pa lang niya ay natatawa na siya. Nakapagtataka, ang pagligo sa kidlat ay therapeutic. 100 araw sa wakas ang lumipas. Si Lin Feng ay nagdusa ng husto, ngunit siya ay nabigo pa rin dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa paghihirap sa ilalim ng mga lakas na iyon. Nang bumalik si Lin Feng sa shrine, may mga dumadagandong na enerhiya na kumikislap sa paligid ng kanyang mga kamay. Nakangiti siya sa matangkad na paraan. Maraming beses kang na-thunderstruck kaya naging tanga ka, sabi ni Meng Qing. Si Lin Feng ay nakangiti ng nakakaloko, siya ay tinamaan ng kulog ng maraming beses at ito ay napakasakit, kaya ngayon siya ay nakangiti na lamang ng nakakaloko. Ilang beses pa at muli na sana akong makapasok sa susunod na layer ng TNG. Ang aking pisikal na katawan ay hindi kapanipaniwalang malakas ngayon. At saka, naiintindihan ko na ngayon ang Thunder Intent, meron pa akong level 7 Thunder Intent. Wala akong pakialam kung mas na-thunderstruck pa ako. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ang pinaka nagulat sa kanya ay natuto na siya ng Thunder Intent at kahit na level 7 Thunder Intent. Siyempre, lubos na alam ni Lin Feng na natutunan niya kung paano gumamit ng Thunder Intent ng napakabilis dahil naiintindihan na niya ang 3 pang uri ng layunin. Hindi na hinintay ni Lin Feng na umunlad pa ang kanyang TNG Sword. Ang kanyang espada ay naging mas malakas din, hindi pa ito naging isang medium level na banal na sandata, ngunit sa lalong madaling panahon ito ay magiging. Ang kanyang espada ay mayroon na ngayong unang kaluluwa, ito ay pasimula, ngunit gayunpaman. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1158, Paghihiganti. Pagkalabas ni Lin Feng, binawi niya ang kanyang busog, kaya ngayon ay mayroon na lang siyang 400,000 gems na natitira. Siyempre, mas marami pa rin iyon kaysa sa karamihan ng mga tao, ngunit tulad ng dati, si Lin Feng ay hindi nasisiyahan, lalo na pagkatapos magkaroon ng kanyang sariling asul na mga buto ng kapalaran. Hindi rin naramdaman ni Lin Feng na ipagpalit ang kanyang sunset bow, naging sandata na niya ito. Meng Qing, kumusta ang iyong damit na dawas na gawa sa balahibo? Nakangiting tanong ni Lin Feng. Ang mga damit ni Meng Qing ay nagkakalat ng 7 magkakaibang kulay. Isa itong mataas na antas na banal na sandata. Sa lahat ng mga ilaw na iyon at sa kanyang celestial chi, siya ay mukhang hindi kapanipaniwala. Napakaganda mo dito, sabi ni Lin Feng na tumatawa. Hinubad ito ni Meng Qing. Gamit ang damit na iyon, maliban sa mga Zone Cultivator, walang makakatalo sa kanya. Hindi mo ba gustong pumatay ng tao? Sabi ni Meng Qing. Bawal magmadali. Hayaan mo siyang tulungan muna tayong makakuha ng ilang mga buto ng kapalaran. Sabi ni Lin Feng na tumatawa ng masama. Ang ilang mga tao ay gustong pumatay sa kanya, kaya siya ay walang awa bilang kapalit. Tara na at maghanap pa tayo ng mga buto ng kapalaran. Sabi ni Lin Feng na inilabas ang kanyang TNG Sword. Nag-surf sila sa hangin sakay muli sa kanyang TNG Sword.
Dumating si Lin Fang sa itaas ng isang tao, inilabas ang kanyang pana at sumigaw. Ibigay mo sa akin ang iyong mga buto ng kapalaran. Ang taong iyon ay tumingin kay Lin Fang, ang kanyang bibig ay kumaibot, ngunit ibinigay niya ito kay Lin Fang na parang isang mabuting bata. Ang TNG sword ni Lin Fang ay muling gumuhit sa kalangitan, mabilis na nawala sa larangan ng paningin ng taong iyon. Napakabilis niya. Isip ng taong iyon. Siya ay gumawa ng mahusay na pagsisikap upang makakuha ng ilang libong mga buto ng kapalaran at sa segundong iyon, kinuha ni Lin Fang ang lahat ng ito. Hindi nakakagulat na ang taong iyon ay mayroon ng 4 na blue-green na buto ng kapalaran. Gumalaw si Lin Fang sa ganitong bilis at nagpatuloy sa pagnanakaw ng mga buto ng tadhana sa loob ng 2 buong araw. Kung saan man naroon si Lin Fang, wala nang naiwang mga buto ng tadhana. Ang Fortune City ay hindi kapani-paniwalang malaki kaya ang pinakamalakas na cultivator ay hindi madaling makaharap. Kung nakakita si Lin Fang ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, iniiwasan niya sila. Asul na naman. Bulong ni Lin Fang. Muli niyang naramdaman ang walang humpay na lakas na iyon sa kanyang katawan. Naging bughaw na naman ang kanyang mga buto ng kapalaran kaya lumalakas ang kanyang pisikal na katawan nang hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Madali kong mapatay ang mga tao sa ikapitong layer ng TNG na ngayon ay umaasa lamang sa aking pisikal na lakas. Naisip ni Lin Fang na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang pisikal na lakas ngayon ay naglalaman ng mga lakas ng kulog, kasama ang kanyang mga demonyo at mga enerhiya ng Buddha, siya ay lubhang matipuno. Mengqing, may kailangan ka ba? Kaya kitang tulungan. Sabi ni Lin Fang. Mayroon na siyang higit sa 1,000,000 hiyas. Napayuko lang si Mengqing. Gusto ko lang na maging masaya ka. Nakakatuwang babae. Sabi ni Lin Fang na hinahaplos ang kanyang buhok at ngumiti ng pilit. Si Mengqing ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang espesyal na pangangailangan, masaya lang siyang kasama si Lin Fang. Punta tayo sa shrine, may mga account akong dapat ayusin. Ang TNG sword ni Lin Fang ay gumapang muli sa kalangitan, sa direksyon ng dambana. Isang malakas na chi ang lumalabas mula sa kanyang banal na sandata. Kahit naging asol ang mga buto ng kanyang kapalaran, walang nakaisip na harapin siya. Nasa kanya pa rin ang chi mula sa tuktok ng layer ng TNG pagkatapos ng lahat. Sa maikling panahon, sina Lin Fang at Mengqing ay nasa loob muli ng dambana. Guro, gusto naming ma-teleport sa taong iyon. Sabi ni Lin Fang na ipinadala ang imahe ng isang binata sa matanda. Pumunta ka, sabi ng matanda umiling. Sa isang iglap, nawala sina Lin Fang at Mengqing. Magkasama pa rin sina Long Teng at Gu Xiao na naghahanap ng mga binhi. Si Long Teng ay mayroon ng higit sa 400,000 hiyas at si Gu Xiao ay may higit sa 200,000. Sa sandaling iyon, hawak ni Long Teng ang ulo ng isang tao at binasag ang kanilang bungo. Ilang libong hiyas ang lumipat patungo sa ikatlong mata ni Long Teng. Ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng kaliskis ng dragon at may ilang bangkay sa paligid. Biz. Ang isa pang asol berdeng buto ay lumitaw sa ikatlong mata ni Long Teng. Mayroon na siyang 5 blue-green na buto ng kapalaran. Congratulations, malapit ka nang magkaroon ng 1,000,000. Nakangiting sabi ni Gu Xiao. Kapag mayroon akong 1,000,000, pupunta ako sa shrine at hihilingin na maunawaan ang mga abstruse energies. Sabi ni Long Teng na kumikislap ang mga mata. Gusto niyang maunawaan ang mga abstruse energies higit sa anupaman. Dapat ba kitang dalhin doon? Tanong ni Lin Fang. Tumingon sina Long Teng at Gu Xiao at nakita sina Lin Fang at Mengqing na nakatayo sa likuran nila. Blue Fate Seeds. Pareho silang hindi makapaniwala. Si Lin Fang ay mayroong higit sa 1,000,000 hiyas. Matako siyang tiningnan ni Long Teng at sinabing, dalhan mo ako ng regalo, paano ako tatanggi? Oo, halika at kunin mo sila. Sabi ni Lin Fang. Lumitaw ang kanyang bandila at tinatakan niya ang espasyo sa kanilang paligid. Nagkatinginan sina Long Teng at Gu Xiao, sinasadya ni Lin Fang ang sarili. Gusto mong magdala ng sarili mong pagkasira. Ang mga mata ni Long Teng ay kumikinang na may matatalas na ilaw. Sina Long Teng at Gu Xiao ay mayroon ng kaliskis ng dragon na nakataas ang kanilang mga braso. Mengqing, tulungan mo muna akong harangan siya at pagkatapos ko siyang patayin, tutulungan kita. Sabi ni Lin Fang na nakaturo kay Long Teng. Alam ni Lin Fang na si Mengqing ay isang dalubhasa sa pakikipaglaban. Pinahusay ng nature peel ang kanyang lakas na hindi mapaniwalaan, at ngayon, lalo siyang lumakas. Nakalusot siya sa ikapitong layer ng TNG, kaya madali niyang naharaang si Long Teng. Lumitaw ang mga snowflake at pinalamig ang lahat sa paligid niya. Pagkatapos, tumalon si Mengqing patungo kay Long Teng sa magandang paraan. Kasabay nito, tumalon si Lin Fang patungo kay Gu Xiao at sumipol ang lupa at langit. Parang nagkondenseng force Lin Fang. Tumingin si Gu Xiao kay Lin Fang, medyo natakot. Ang chi ni Lin Fang ay may lakas sa tuktok ng layer ng TNG. Mabilis niyang naunawaan na ito ay peke, ngunit gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng ligtas. Mamatay. Galit na sigaw ni Gu Xiao na pinakawalan ang Dragon Chi. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Hindi umiwas si Lin Fang, sa halip, nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo kay Gu Xiao at sinuntok din ang hangin sa kanyang direksyon. Gusto mong mamatay? Sigaw ni Gu Xiao. Nagulat siya. Hindi gumamit ng enerhiya si Lin Fang, gumagamit lang siya ng purong pisikal na lakas para suntukin siya. Kabom!
Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at ang ekspresyon ng mukha ni Gu Xiao ay nagbago ng husto. Paanong ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay napakasabog? Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Lumabas ang kulog at apoy mula sa kamao ni Lin Fang at nakuryente si Gu Xiao. Nagsimula siyang manginig ng marahas, pinilit ang sarili na umatras. Papatayin kita. Sabi ni Lin Fang na inilabas ang kanyang halberd. Inatake niya si Gu Xiao gamit ang kanyang halberd sa pagkakataong ito, ngunit inilabas ni Gu Xiao ang kanyang gintong kampana na nabangga sa halberd. Biz. Biz. Ang gininto ang kampana ay yumanig ng marahas at napaatras. Nararamdaman ni Gu Xiao ang mga lakas na lumalabas mula sa kanyang gininto ang kampana habang ito ay bumalik sa kanya. Halos hindi siya makahinga nang gamitin ni Lin Fang ang kanyang Xiaoyao agility technique at inatake muli siya. Umuungot. Ang mga braso ni Gu Xiao ay naging itim at ang kanyang gininto ang kampanilya ay tumunog nang tumama ito sa halberd. Gayunpaman, sa parehong sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang matalim na espada na nahulog mula sa langit. Ang espadang iyon ay naglalaman ng parehong apoy at kulog na enerhiya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1159, kakaiba sa langit. Itinaas ni Gu Xiao ang kanyang ulo at agad na namutla. Nakakakilabot ang espadang iyon, mayroon pa itong sariling kaluluwa. Bestial Shadow. Galit na sigaw ni Gu Xiao habang umaatres siya tulad ni Long Teng noong isang araw. Ang mga kakayahan ng dragon ng Tianlong Divine Castle ay hindi kapani-paniwala. Asar. Naglalakihang mga kuko sa kalangitan. Kabom. Gustong kunin ni Gu Xiao ang Tianji sword ni Lin Fang, gayunpaman, tinamaan ng kidlat ang kanyang kamay at nakuryente siya. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang manginig ng marahas. Hindi niya napigilan ang halberd ni Lin Fang sa pagkakataong ito, kaya nagpalipad siya. Mamatay. Inatake muli ni Lin Fang si Gu Xiao gamit ang kanyang Tianji sword at kasabay nito, bumangon siya sa hangin at inilabas ang kanyang pana. Nagpapanik si Gu Xiao. Nagulat siya sa estilo ng pakikipaglaban ni Lin Fang, nakakatakot na combo. Boom! Ang kanyang gintong kampana ay lumipat patungo sa mga palaso. Maaari niyang harangan ang mga arrow, ngunit inaatake din siya ni Lin Fang gamit ang halberd. Isang liwanag ang lumitaw at dumiretso patungo kay Gu Xiao, agad na nabasag ang kanyang dragon armor. Napaungol si Gu Xiao. Sinubukan niyang gamitin ang halos lahat ngayon. Mamatay. Desidido si Lin Fang na patayin si Gu Xiao. Biz. Huminto sa pakikipaglaban si Gu Xiao, tumalikod at tumakbo patungo kay Long Teng. Umaasa siya na protektahan siya ni Long Teng, gayunpaman, nilalabanan ni Long Teng si Meng Qing at nahihirapan. Nang mga sandaling iyon, halos nanigas siya at halos hindi makagalaw. Walang paraan para matulungan niya si Gu Xiao. Slash. Sinuntok ni Lin Fang ang hangin sa direksyon ni Gu Xiao, ang kanyang mga kamay ay naglalaman ng parehong enerhiya ng apoy at kulog. Hawak niya rin ang halberd niya sa kabilang kamay niya. Naging magulo ang chi ni Gu Xiao. Tumingon siya, gusto niyang kunin ang halberd gamit ang kanyang dragon armor, ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang halberd. Tumagos sa dibdib niya ang lakas ng halberd at malamig siyang napaungol. Nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang tiyan. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang Xiaoyao agility technique at muling tumakbo patungo sa kanya. Ang Tianji sword ni Lin Fang ay nahulog mula sa langit at sa kanyang kamay. Ang puso ni Gu Xiao ay nagsimulang tumibok ng marahas at mukha siyang takot na takot. Sirain. Sigaw ni Lin Fang na umaatake gamit ang kanyang espada. Ang apoy ng kulog ay bumakas sa kalangitan, na nagwasak ng ilan sa espasyo. Pagkatapos ay biglang naging kalmado ang lahat, natakot si Gu Xiao nang may lumitaw na marka sa kanyang noo at nagsimulang damaloy ang dugo mula sa markang iyon. Hindi. Iyon ang huling salita ni Gu Xiao. Pagkatapos, ang kanyang katawan, nahati sa dalawa. Ang kanyang mga buto ng kapalaran ay lumipat patungo sa ikatlong mata ni Lin Fang, higit sa 200,000 mga hiyas. Mamatay. Sinuntok ni Long Teng ang hangin, nabasag ang yelo sa paligid niya. Duguan ang mga mata niya. Patay na si Gu Xiao at pinatay siya ni Lin Fang. Pumunta ka, ang Tianji sword ni Lin Fang ay gumuhit sa kalangitan patungo kay Long Teng. Ang lakas ng kulog at apoy ay gamulong sa mga alon sa likod nito. Kasabay nito, nagpaputok si Lin Fang ng 3 arrow kay Long Teng. Katawan ng dragon. Tumitaw ang dragon armor ni Long Teng. Mabilis siyang naging isang mabangis na dragon, ang kanyang mga mata ay nagmukhang mas makahayop. Katawan ng dragon ni Tianlong. Malamig na tiningnan siya ni Lin Fang. Si Long Teng ay mas malakas kaysa kay Gu Xiao. At sa kanyang baluti, mas malakas pa siya. Lin Fang, gagamitin ko ang aking espesyal na banal na celestial na pag-atake sa kanya, maghanda upang patayin siya. Sabi ni Meng Qing gamit ang telepathy. Sige. Sabi ni Lin Fang gamit din ang telepathy. Si Long Teng ay nabalisa, ang pagharang sa kanya ng yelo ay imposible na ngayon. Sa sandaling iyon, bumangon si Meng Qing sa hangin at naglabas ng banal, celestial na enerhiya. Tumitaw ang maraming kulay na ulap at mukha siyang diyosa. Nagsagawa ng ilang handsil si Meng Qing at bigla siyang nawala sa mga ulap ng nyebe. Pagkatapos ay lumitaw ang isang tuldok na nakaturo kay Long Teng. Mamatay. Sigaw ni Long Teng na hinahabol si Meng Qing. Gayunpaman, sa sandaling maabot niya si Meng Qing, itinuro niya ang daliri nito sa kanya. Nang hawakan niya ang daliring iyon, na-freeze siya. Snow Seed. Sabi ni Meng Qing.
Ang mga snowflake ay bumuhos ng malakas at mabilis nilang pinalibutan si Longteng. Kasabay nito, sabay-sabay na umatake si Lin Feng gamit ang kanyang halberd at ang kanyang TNG sword. Ang kanyang halberd ay nakatutok sa puso ni Longteng. Gayunpaman, may hamarang sa kanya. Ang dragon armor ni Longteng ay mas matigas kaysa sa inaakala niya, hindi ito mabutas ng kanyang halberd. Inatake din siya ni Meng Qing at sinuntok, ngunit ganoon din ang nangyari. Pagkatapos, sumalakay si Lin Feng gamit ang kanyang TNG sword na naglalaman ng enerhiya ng apoy at kulog. Gustong putulin ni Lin Feng ang ulo ni Longteng, ngunit bahagyang pinutol nito si Longteng habang may dugong lumabas sa loob ng yelo. Roar, boom! Nabasag ang yelo. Isang nakakatakot na lakas ang umatake kay Lin Feng. Bumalik sina Lin Feng at Meng Qing nang muling lumitaw si Longteng. Halos hindi siya makagalaw dahil pinipigilan pa siya ng yelo. Duguan siya, pero kung hindi lang dahil sa dragon armor niya, patay na siya. Tumingin siya kina Lin Feng at Meng Qing, pagkatapos ay bumangon siya sa hangin at inatake ang bandila na tinatakan ng espasyo sa kanilang paligid, sinira ito. Pagkatapos, bumangon siya sa mga ulap at tumakas. Hindi siya hinabol ni Lin Feng. Sa halip, nanood lang siya. Nagawa ni Longteng na basagin ang selyo ng watawat sa isang pag-atake. Nagawa ni Lin Feng na saktan si Longteng, ngunit ang pagpatay sa kanya ay napatunayang mas mahirap, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang dragon armor. Siya ay napakalakas, ngunit may mga taong mas malakas kaysa sa kanya sa lalawigan ng bahwang. Kahit na sa lakas ng ika-6 na layer ng TNG, ako ay masyadong mahina. Bulong ni Lin Feng. Hakbang-hakbang. Sa unang pagkikita natin, napakahina mo. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Halos walang makakalaban sa iyo sa parehong antas ng paglilinang. At habang nag-level up ka, lalo kang lalakas. Nakangiting sabi ni Meng Qing. Tumanggo si Lin Feng, sumasang-ayon. Biz. Noong oras na iyon, may kakaibang lakas na lumitaw sa kanilang paligid. Inangat nina Lin Feng at Meng Qing ang kanilang mga ulo at nakitang lumitaw ang ilang larawan. Manghuhula, magsisimula na ba ang cycle ng reincarnation? Bulong ni Lin Feng. Parang nakakita ng buhay si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1160, Fire City. Isang kakaibang tanawin ang lumitaw sa kalangitan, ngunit hindi lang sina Lin Feng at Meng Qing ang nakakita nito. Lahat ay nagtaas ng ulo para tingnan ang nagbabagong kalangitan. Narinig ng ilang tao ang mga kwento ng kanilang mga matatanda tungkol sa Fortune City at alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Agad namang umangat sa ere ang mga taong iyon. Isang mirage. Bulong ni Lin Feng. Nagkaroon ng isa pang ilusyon sa langit. Si Lin Feng ay nagkaroon ng parehong impresyon mula noong una niyang nakita ang Fortune City, ngunit ang tanawin sa kalangitan ay mas mukhang isang ilusyon. May mangyayari. Gayunpaman, hindi nakakagulat, ang mga taong iyon ay hindi maaaring magbigay sa amin ng walang limitasyong oras dito pagkatapos ng lahat. Bulong ni Lin Feng. Nakakuha na ang mga tao ng hindi kapani-paniwalang kayamanan sa loob ng Fortune City, ngunit marami na rin ang namatay. Siyempre, ang bawat isa ay may iba't ibang kapalaran. Iniisip ni Lin Feng, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang Fortune City? Tumitaw ba ang Fortune City sa ibang mga lugar tulad ng Jiuyu o ang banal na lungsod? Hindi niya maintindihan ang alinman dito. Pero tingnan natin. Sabi ni Lin Feng kay Meng Qing. Tumalon sila sa kanyang TNG sword at bumangon sa ere. Nakita ni Lin Feng ang ilan pang mga tao na tumataas kasama niya. Nagkatinginan sila, parang alam nilang may something doon. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at muling tumingin sa tanawin. Tiyak na may mangyayari. Maaari nating sundan ang landas na iyon upang mahanap ang totoong lugar. Sabi ni Meng Qing. Tumanggo si Lin Feng. Sa katunayan, ang tanawin sa kalangitan ay tila nagpapahiwatig ng isang landas. Hindi mapalampas ni Lin Feng ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Lin Feng na magiging ganoon kahaba ang landas. 4 na araw silang nagpatuloy sa paglipad, ngunit hindi pa rin sila nakarating sa kanilang destinasyon. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagtakbo at pagnanakaw ng mga buto ng kapalaran. Ngayon ay mayroon na siyang 2 asol na buto ng fate sa kanyang ikatlong mata at kasama nito, mas lumalakas ang kanyang pisikal na katawan. Binigyan niya ng asol na buto ng kapalaran si Meng Qing, ngunit ibinalik niya ito sa kanya. Parang minsan nakikinig sa kanya at minsan matigas ang ulo. Lin Feng, naramdaman mo ba iyon? Bulong ni Meng Qing. Tumanggo si Lin Feng. Lalong uminit ang tanawin sa itaas nila habang papalapit sila. Bukod doon, mas marami pa ang mga tao at ang mga taong iyon ay tila mas malakas kaysa sa karaniwang mga cultivator na nakatagpo nila sa ngayon. Tama, ang ilusyon na iyon ay pinagsama sa Fortune City. Bulong ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, ang mga koneksyon ay itinatag sa pagitan ng hangin at ng lugar na iyon. Unti-unti itong nagiging tangible. Hindi na sinubukan ni Lin Feng na magnakaw pa ng mga buto ng kapalaran. Maraming tao sa ika-8 at ika-9 na layer ng TNG ngayon. Ang ilang mga tao ay nasa pinakatuktok ng layer ng TNG. Walang pagkakataon si Lin Feng laban sa kanila. Wala ring nagpa siya na atakihin siya. Si Lin Feng ay nagtataglay ng 2 hindi kapani-paniwalang banal na sandata at 2 milyong hiyas. Gaano kainit? Sa wakas, nakita ni Lin Feng ang ilang apoy sa di kalayuan. Dumating na kami. Bulong ni Lin Feng.
Marami ng tao sa di kalayuan. Ito ay isang lungsod na nasusunog. Hindi lang apoy ang naroon, isa itong tiwangwang na lugar na may mga nasirang gusali. Maging ang mga kalsada ay nasusunog. Ang mga tungkod na iyon ay sadyang nilikha para tayo ay makadaan sa kanila. Sabi ni Mengching. Mayroong ilang mga kalsada na mapagpipilian. Siguro ang lugar na iyon ay ginawa para sa mga fire cultivator. Bulong ni Linfang. Tumingin siya sa langit at nakitang nandoon pa rin ang ilusyon. Nakakailang tingnan, parang hindi totoo ang nakita. Mga lugar ng buhay, apoy, tubig at kulog. Bulong ni Linfang. Mayroong lahat ng uri ng mga lugar doon, na parang ginawa para sa iba't ibang uri ng mga cultivator. Ang ilusyon na nasa unahan nila ay nakaturo sa lungsod na nasusunog. Ito ay malamang na nagpahiwatig na mayroong higit pang mga lugar kaysa sa lugar ng apoy na iyon, na kailangan nilang tumawid sa lugar na iyon upang makita ang iba pang mga lugar. Hindi sigurado si Linfang tungkol dito, ngunit iyon ang kanyang hula. Upang pumunta doon, kailangan mong magkaroon ng isang aswal na binhi ng kapalaran. Nakita ko na lang na may pumasok at meron siyang blue seed. Pagkapasok niya sa loob ay agad siyang nawala. Sabi ng isang tao sa gilid nila. Blue seed para pumasok. Hindi masaya ang karamihan. Maraming tao doon, ngunit iilan lamang ang may aswal na mga buto ng kapalaran. Ano lang ang lugar na iyon? Kung mayroon kang mga aswal na buto, marahil ang iyong buhay ay magbabago magpakailanman. Sabi ng iba, marahil ang pagkakaroon ng mga aswal na buto ay ang halagang babayaran upang sakupin ang susunod na pagkakataon. Hindi lang sa lugar na iyon, may narinig akong nagsabi na pareho ang ibang lugar. Kailangan mo ng mga aswal na buto upang makapasa, kung hindi, maaari ka lamang manood mula sa labas. Narinig ko rin na kung makapasok ka sa isa sa mga lugar na iyon, magkakaroon ka ng pagkakataong matuto ng mga abstruse energies na iyong pinili. Sabi ng iba, nag-uusap ang lahat at maraming tao ang kinakabahan tungkol dito. Mayroon lamang isang solusyon para sa mga walang sapat na binhi, kailangan nilang magnakaw ng higit pang mga buto ng kapalaran mula sa mga tao. Maraming tao ang tumingin kay Linfang na may dalawang aswal na buto. Kung nagawa nilang talunin siya, maaari nilang makuha ang kanilang mga aswal na buto at makapasok sa isa sa mga espesyal na lugar. Tumiti si Linfang sa malamig na paraan. May mga taong gustong makipaglaban sa kanya ngayon.